pa tapos o matapos-tapos ang bilangan doon dahil hinihintay pa ang transmission ng boto mula sa ilang bayan. Para sa update live po na magbabalita si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Angela, bago nga mag-alauna ngayong hapon ay posible nang iproklama yung gobernador, vice-gobernador at congressman dito sa Abra. Pero bago nga yan ay hinihintay pa yung dalawa sa 27 munisipyo dito sa Abra. Hinihintay pa yung pagpasok o pag-transmit ng mga boto mula nga dito sa bayan ng Tineg at Lacum. Ang dahilan kung bakit hindi sila nakapagpasa ay dahil pa rin sa palyado o huminang signal ng internet connection doon sa bawat lugar. Ngayong araw ay i-airlift ng Philippine Army ang mga balota at automated counting machine sa mga munisipyo para roon isagawa ang transmission. Sa partial and official count mula sa media server ng COMELEC, nangunguna sa pagkagobernador si dating Governor Takip Bersamin at sa pagka-vice-gobernador ang kanyang pamangkin na si Ann Bersamin. Katunggali na magtiyuhin ang mag-ina namang sina Kiko Bernos at Joy Bernos. Sa congressional race, lamang na rin sa botohan si JB Bernos. So Angela, ngayon nga ay hinihintay na lang natin yung pagpasok ng dalawang boto nga mula doon sa Lacum at sa bayan ng Tineg. Sabi ng COMELEC ay kahit 88% na itong mga pumasok na boto rito at parang improbable na, kung statistically improbable na gagalaw pa yung mga boto na magmumula doon, which is 8,600 na lang, ay kailangan pa rin daw sundin itong COMELEC rule na kailangan 90% ng mga boto ang pumasok bago nga magkaroon ng proklamasyon. Angela. Rainiel, balikan ko lang yung sinabi mo kanina tungkol dun sa delay ng transmission ng mga election results. Sabi mo dahil nagkaroon ng mga problema sa internet yung signal. Pero remember kasi sa isa sa mga interview si COMELEC Chairman George Garcia, sabi niya hindi daw magiging problema ito dahil gagamit daw ng mga machine sa mga areas na ang problema ay internet connection. Gagamit sila ng mga machine na hindi kinakailangan ng internet connection tulad na lang ng Starlink para hindi maantala yung data transmission. Anong nangyari doon? Angela, simula nung ikatlong araw na nung dumating tayo dito, yan din yung una nating siniguro doon sa COMELEC kung tatayo ba yung mga internet connection na kanilang ilalagay. Most specifically, yung Starlink na rin. Dahil alam naman natin na parang ito na yung pinaka mas ma-rely natin o mas masasandalan natin sa mga gantong panahon. Pero sabi nga nila, a day before election, kahit gabi na, ay sinusubukan pa rin nilang itayo. Pero dahil mountainous yung lugar at hirap na hirap daw talaga sa signal, ay hindi na nga tumayo itong mga internet connection, maging yung Starlink. At isa ngayon sa kinukumpirma natin, Starlink is via satellite. So ano nga ba yung naging problema rito? Pero nonetheless, sabi nila, huwag mag-alala itong publiko dahil yung pag-transmit o yung gagawing transmission ay doon na mismo sa mga munisipyo nitong Lacum at Tineg. I-airlift yan para hindi ma-obstruct yung transportation at pagdating doon sa mga munisipyo ay itatransmit na dahil doon daw ay pasok na nga itong internet signal. So sa ngayon, hinihintay pa natin yan. Up until 12:30 ay makakakuha tayo ng bagong update mula naman sa COMELEC at sa DICT kung pumasok na ba yung mga boto mula dun sa dalawang bayan. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Rainiel Pawid.